paano nga ba tayo mag-a-add ng products sa Shopee? So yan yung pag-uusapan natin today, so keep on watching. Hi everyone, it's Amy Gaze and welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan nga natin ay paano ba tayo mag-a-add ng products sa Shopee or kaya naman ay ito yung tinatawag na product listing. So bakit ba importante na magkaroon tayo ng product listings? It's because diyan makikita ng mga buyers natin kung ano yung mga products na binibenta natin sa ating Shopee store. So ano ba yung mga kailangan nating i-prepare bago tayo mag-add ng ating product listing? So isa-isahin muna natin ito bago ko kayo i-walk through sa kung paano tayo mag-add ng products. Okay? So number one na kailangan natin ay of course kailangan natin ng product photo. So importante yan. Importante na maayos yung ating mga product photos dahil ito yung unang-unang makikita ng mga buyers kapag nag-search sila ng particular product. So like for example, ang sinearch nila na product ay soap journal or soap Bible study journal. So yan, lahat ng mga stores na nag-o-offer ng soap Bible study journals ay lalabas yan sa kanilang feed. So ibig sabihin, kung maayos yung inyong photos, ay yun somewhat ay maa-attract natin yung ating mga buyers. So kaya importante na malinaw, hindi blur, tapos hindi magulo yung mga product photos natin. Well, ito yung lagi kong sinasabi na yung product photos natin, ito yung first impression last. So, dahil ito yung unang-una talagang nakikita ng ating mga buyers. Meron tayo actually 9 na product photos na pwedeng i-upload sa ating pagpa-product list. So, that's number 1 na kailangan natin. Next ay yung product name. So, importante na yung product name pa lang ay malinaw na kung ano yung ino-offer natin or ano yung binibenta natin. So, like for example, ito ay Bible Study Journal or yung soap Bible Study Journal. So, yun na yung ilagay natin na soap Bible Study Journal. Para pag nakita ng mga buyers yung photo natin, yung product photo, and then yung product name, ay malalaman na agad nila kung ano yung ino-offer natin. So, that's number 2. Number 3 ay product description. So, sometimes, no, yung mga buyers ay hindi na masyadong nagbabasa ng product description. Pero importante pa din na lagay natin yung ating mga product description. So, ano ba yung nilalagay sa product description? So, ito yung pwede natin dito ngayon ilagay yung ating marketing pitch. Like, for example, ano ba yung benefits na makukuha ng ating buyer sa paggamit ng product? Or ano ba yung ine-expect ng buyers doon sa ating product? Or kaya naman ay dito din natin i-specify ngayon kung ano yung colors available, ano yung size, ilang number of pages, yung journal na meron tayo. And then kung ano yung materials nito, saan gawa ito, kung ito ba ay hardbound, softbound, spiral bound, or kaya naman ay naka-loop wire ito. So, importante na ilagay natin lahat ng description natin dito sa ating product. By the way, meron itong 3,000 naman na characters na pwede tayong ilagay dito. Kaya marami talaga tayong malalagay dito na product description. So, importante yan para at least pag binasa ng mga buyers yung product description, hindi na sila mag-chat pa sa atin dahil nandun na lahat ng mga kailangan nilang malaman. Then, next na kailangan nating i-prepare ay yung ating stocks. So, importante na kung on hand man, yung inyong mga products ay mabilang natin kung ilan yung mga stocks natin. Pero hindi naman natin kailangan ng problemahin yung inventory dahil si Shopee na mismo yung automatically na nagbabawas ng stocks natin, ng number of stocks natin. So, like for example, meron tayong 10 na stocks for a particular product and then binili ni buyer ay 5 pieces. So, si Shopee na automatically yung nagdi-deduct nun sa ating mga stocks. So, pagka na out of stock lang, saka lang natin siya i-refill. Nagno-notify naman si Shopee kapag out of stock na yung isang product na nilist natin sa ating Shopee store. So, yan yung mga kailangan natin na i-prepare bago tayo mag-add ng product listing. So now, ay i-walk through ko kayo kung paano tayo magpa-product listing. So, ilalagay ko yung mga screenshot dito sa inyong screen tapos para ma-walk through ko kayo. Okay, number 1 na kailangan natin gawin ay i-open lang natin yung ating Shopee app. So, dyan sa Shopee app ay makikita nyo sa pinaka-bottom yung Me. So, i-click nyo lang yung Me para it will lead you to this screen. So, ito yung screen ng Shopee account nyo. Pero
hindi pa ito yung screen ng Shopee seller account. So, i-click nyo dyan sa pinaka-top portion, makikita nyo yung My Shop. So, i-click nyo lang yung My Shop and then it will lead you now to your Shopee store. So, ito yung makikita nyo dyan, yung sa My Shop ay yung order status. Dyan sa pinakagitna ay meron dyang order status. And then, meron din kayo makikita dyan na My Products, My Finance, Shop Performance, etc. etc. So, yung i-click nyo dyan ay yung My Products. So, pag click nyo yung My Products, ay lalabas dyan kung ano yung first listing nyo. Dahil nga, as we create our Shopee seller account, ay importante na meron tayong at least isang product listing. So, yan. Now, makikita nyo dyan yan. And then, ang gagawin nyo dyan sa pinaka-bottom ay meron kayo dyan makikita na add product. So, yung naka-red na parang rectangle dyan, nakalagay add product. So, i-click nyo lang yung add new product and then it will lead you now to this screen. Ito na, yung mag-list na tayo ng ating mga product. So, now that we've prepared our product photos, ay dito na tayo mag-upload ng ating mga photos. So, i-upload nyo lang yung mga photos na meron kayo. Actually, it's highly encouraged then or recommended na magkaroon tayo ng product video kasi parang mas engaging ito or mas attractive ito para sa mga buyers. So, if you could come up with a short video kung ano yung product na binibenta nyo, so yan, pwede din tayo mag-add ng video. Then, input nyo lang yung inyong product name. So, dito naman sa product name ay meron kayong 100 characters. So, importante na walang space or white space at the end of the product name para mag-proceed yung inyong product listing. So then, you have to input yung product description kagaya ng pinag-usapan natin kanina. So ilagay nyo lang lahat ng mga ina-expect ng buyers nyo, lahat ng benefits na makukuha ng buyers nyo from using your product, at yung iba pang mga product description. And then, meron dyang nakalagay na category. So ngayon, pag nag-add kayo ng product listing and then kapag ka naglagay kayo or nag-input kayo ng product name, sometimes meron na talagang sinasuggest na category si Shopee. So, ako, ang suggestion ko is to click na lang kung ano yung category suggestion ni Shopee. Sometimes kasi pagka hindi doon sa suggested na category ni Shopee natin, pinili kung ano yung category natin, it takes a while bago i-approve ni Shopee yung ating product listing. So, yan. Meron naman dyang drop-down menu kung ano yung suggestion ni Shopee. So, i-click lang natin kung alin yung category nagpo-fall yung ating product listing. And then, isa-set lang natin yung ating price. Diyan sa price ay importante na ma-account nyo din kung ano yung mga fees na didideduct ni Shopee from the sellers. Kasi sometimes magugulat ka na bakit ang laki nang nawala sa akin. It's because meron pang mga seller fees na binabawas sa ating mga sellers. So, yan. Meron akong video na ginawa about dyan sa seller fees. So, ilalagay ko na lang yung video nun down in the description box or dito sa ating card. Then, input lang natin yung stocks na meron tayo. So, ilan ba yung number of stocks na meron tayo? So, kung 10 ito or 100, pwede din naman. Basta, kung hindi ito nakaset na pre-order, ay kailangan on hand yung inyong mga products. So, yan. Pwede din tayo maglagay ng mga wholesale price. So, like for example, bumili yung ating buyer ng 50 pieces. So, pwede tayong maglagay ng discount. So, mas mababa yung bibili ng 50 pieces doon sa bibili ng 20 pieces. So, pwede nating ilagay yung wholesale price natin dyan. Then, pag clinic natin yung shipping fee, ay dito ay kailangan na natin iset yung weight and dimensions ng ating product. So, iset lang natin yung weight, kung ano yung timbang nung pinibenta natin, ano ba yung dimensions nito, yung width, yung length, at yung height. So, kung interested kayo dito sa kung paano ba natin i-measure yung ating mga parcels, ay meron din akong video niyan. So, lalagay ko in the description box. So, pagdating sa shipping fee, ay si Shopee na yung nag-set nito. Depende sa kung saan yung location ng ating mga buyers. So, yan. Hindi nyo na kailangan problemahin. Actually, si Shopee na din yung nag-a-assign kung sino yung courier na available sa location naman ng mga seller. So, like for example, may mga nagtatanong, bakit po ako wala akong JNT, wala akong SPX? It's because baka hindi available yung courier na yon sa inyong location. So, si Shopee na ang nag-a-assign nito sa atin. And then, ilalagay lang din natin yung condition ng ating mga products. So, meron dyang used,
and new. So, ilagay lang natin kung ito ay mga pre-love, so ilagay natin yung used, and then kung ito naman ay mga bago or mga brand new, ay i-click lang natin or ititik lang natin dyan yung new. Now, yung pre-order, so this is what I like about Shopee. Meron silang option na pre-order. So, yung pre-order ay ito yung isi-ship mo after 7 days pa dahil hindi pa readily available yung inyong mga products. So, like for example, ang ginagawa ko dito sa Graceful Homeschooling ay mga gratitude journal. So, hindi pa readily available ito. So, I have to do it pa kapag merong umorder. Kailangan kong iset yung product listing ko na pre-order. Tapos, isi-ship pa siya after 7 days. So, or pwede din naman up to 30 days. Meron naman dyan na hanggang 30 days. So, kung halimbawa, ito ay ini-import nyo pa galing sa ibang bansa. So, pwede nyong iset yung inyong pre-order listing ng up to 30 days. Yan. Tapos, pwede nyo din itong i-share sa inyong Twitter at i-share sa inyong Facebook page. Tapos, pagtapos nyo nang ilagay lahat ng mga kailangan yung ilagay sa product listing, ay i-click nyo lang dyan yung publish. Now, it will take time muna para i-review ni Shopee yung ating product listing. So, huwag kayong magtataka na bakit hindi ko pa makikita yung, or hindi ko pa nakikita yung product ko sa aking Shopee store. It's because nire-review pa ni Shopee yung ating product listing. So there! So ganyan tayo mag-a-add ng ating product listing. So I hope na ito ay nakatulong sa inyo. Kung nakakatulong man yung mga videos na napapanood nyo dito sa aking channel, please give this video a big thumbs up at i-share nyo na rin. And huwag nyo rin kalimutan na mag-join sa ating Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification para hindi nyo na-miss yung mga ganitong contents here in this channel. Meron din ako mga contents kung paano natin i-maximize ang ating mga online presence at para ma-monetize itong mga to bilang mga affiliate marketers. And meron din ako mga videos kung paano tayo kikita gamit ang Canva. Meron din pala akong isang course na sinet. Ito ang tawag dito ay Papers to Profits class. So sa Papers to Profits ay nagtuturo ako kung paano tayo gagawa ng mga journals, ng mga books, ng mga planners, ng mga learning activities ng mga bata. So, kung kayo ay interested kung paano magkaroon ng negosyo while at home, so meron tayong Papers to Profits course. So, lalagay ko yung registration form nun down in the description box. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!